Okay kabayan, kamakailan ay dagsa po ang dumalo sa hog racing seminar ng ating alamin sa GSK na pinanguluhan ng ating kasamang si Dr. Sinan Baguio. Okay, narito po ang isang bahagi ng naganap na talakayan. At ano kaya yung pinakaunang magiging dahilan natin kung pag-aalaga ng baboy ang pag-uusapan? Ano kaya? Income. It should be money. Dapat tsakin natin na pag tayo ay pumasok sa pag-aalaga ng baboy, tayo ay kumita. At if possible, a lot of money. Now we will start with this. Gross income of 52,500 pesos per sow per year. Kada isang inahin, you can generate an income of 52,000 pesos. Bawat isang inahin na inaalagaan. A net income of 23,000 per sow per year. Ang tinatarget talaga natin dyan is we will make money na hindi bababa sa 2,000 kada buwan kung tayo ay nag-aalaga ng inahin. That will be very ideal. 2,000 pesos from one sow per month. Pwede pa natin yung itaas hanggang 2,500 if we can make our production system very efficient. Babawasan natin yung tapon ng resources. And the resource na kadalasan nasasayang ay feeds. Yun din yung pinakamalaking cost doon sa swine production. We can achieve that income kung kaya nating mag-produce ng 25 piglets per sow per year. Kung makapagwalay tayo ng 25 biik mula sa isang inahin sa loob ng isang taon. At ibig sabihin ng 25 na yon, dapat walay na biik na maganda yung quality. Yung naibebenta sa tamang presyo. Sino ang familiar dito sa mga figures na yon? 114, 130, 30 plus 10 equals 154. Yun yung number of days, araw ito. These are all number of days. 114 is the gestation period ng baboy. Ito yung haba ng pagbubuntis ng isang inahin. Okay? Simula papabulugan yung inahin. Kung successful ang pagpapabulog or ang pag-artificial insemination, in 114 days, plus or minus 2, manganganak yung inahin. Yung 30 is the lactation period. Yung 10, the 10 there is what we call the non-productive days. Non-productive days because this is the period between weaning nung pagwalay ng biik at saka doon sa pagpapabulog. Yung magbubuntis na ulit ang inahin. The objective of the swine industry is to reduce 10 to 5 if possible. Na dapat 5 araw pagkatapos mawala yung biik ay mag-hit na ulit yung inahin para mapabulugan na siya ulit. Kabayan, hindi lamang po sa hog racing ang seminar ng GSK. Mayroon din po sa fisheries o pangisdaan, sa home industries at marami pang iba. Kaya tawag na po kayo kabayan at sali kayo sa mga seminars ng GSK, Gabayan
sa kabuhayan. Pulong-pulong pangkabuhayan sa bayan ng Botolan sa Zambales, Cagayan. Pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities I get to know kung may pasok o wala. for fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Kamakailan, kabayan, pinagsadya ng ating alamin at Feed Pro ang bayan ng Botolan na binigyang halaga naman ng kanilang mayor. Marami ang dumalo at nasiyahan sa naganap na pulong-pulong pangkabuhayan. At bawat barangay ay nabigyan ng biik, bahagi ng raffle na naganap sa nasabing talakayan. Ganito po, yung issue tungkol ho dun sa maamoy. No? Mga kababayan, meron po akong tinetesting kasi ngayon na piggery dito sa Bangkal. At hindi ko pa ho ini-introduce sa inyo dahil nga gusto ko pong malaman muna kung talaga ngang hindi nakakaperhisyo yung sa paligid. So, andito rin yung, ewan ko kung nandito yung aming taga-Feed Pro. Ikaw ba yung nagsusupply sa amin? Nag-umpisa pa lang po kami at hopefully po magha-harvest siya sa Mayo. Bago mag-harvest, aayain namin yung talagang interesado para makita nyo po kung ano ang amoy niya, kung paano inaalagaan, anong itsura ng kulungan. Okay? So ngayon po, hindi ko pa kasi, 2 beses pa lang ako nakakapunta. Pero Ka Jerry, may problema po kasi. Nung kadarating ng mga biik ko po galing sa Bulacan, na para nangati sila sa ipa, yun ho bang gaspang nung balat na yon umaabot sa laman? Hindi naman.
Hindi naman. Na-testing nyo. Kasi yun ang kinakabahan ako. Sabi ko, nako, baka pag ibenta namin sa Banwa, sabi nila, baboy ni Mayor, maburog. Okay po. Sa pagsasaka, meron ako magandang good news. Kahapon ho, nandito ang director ng DA, Department of Agriculture. At katulad po ng nakikita nyo naman, si Nanay Bing, matyaga tayo. Kahapon, pagdating niya, talagang inasikaso natin siya hanggang kumain at dinala po natin siya doon sa ating Kainumayan Farm. At siya po ay natuwa sapagkat yan nga, sabi ko, Sir, lahat po yan ay efforts lamang ng munisipyo. Wala po kaming aid, galing sa kung saan, hindi po ako mahilig manghingi. Dahil syempre, nahihiya po ako. Kaya ito po talaga, at nakita niya, lalo na po yung ating abaka, na yan ay para po sa sustainable livelihood ng mga ita po, yung aming indigenous people. 30% po kasi ka, Jerry, sa amin ay katutubo. Kaya po, nakita niya yon at sabi nga niya, napakaganda mayor nito dahil once na naipamigay mo na yung saplings, dire-diretso na kabuhayan na talaga ng katutubo. Kaya meron tayong good news. Binigyan po tayo ni Director Villacorta ng isang traktora. Halagang 1 milyon yon. Ha? Yan ho ay magagamit ninyong lahat. Ang hahawak po niyan ay ang Botolan Co-op sa pangunguna ni Kapaeng Dequiña. Kaya yung meron hong nangangailangan, katulad ng dati nating ginagawa, mas mura ang arkila para lamang ho may pang-maintain tayo ng ating traktora. So hopefully, pinirmahan ko ngayon yung request. Hopefully po hanggang Lunes madala na po sa DA, papunta po sa region. At ka Jerry, hindi lang po yan, no? Talagang meron din tayo ngayon na yung sa Kainumayan Farm ho, gumagawa kami ng mga binhi para po sa gulayan. At yan ho, ang pangarap namin ay may disperse po sa mga barabarangay. At talagang mahirap mag-umpisa dahil po talagang naggaling kami sa zero dito sa Botolan. Napakaraming lupa pero walang laman. At ngayon nga hong magtatag-araw after ng rainy season, ang pangarap po natin ay makapagbigay ng 3 pumps sa kada barangay. Kasi po, although irrigated kami, maliban po sa upland, yung mga eastern, hindi po natin mabibigyan. Dito lang sa lowland. Kasi po kahit irrigated kami, pagdating ng November, December, natutuyo ho yung aming irigasyon. So itong pumps na ito ay ipapaikot, ipapahiram na may konting bayad pang maintenance sa co-op po nila kada barangay. At ngayon ho, kasalukuyan tayo sa hanay naman ng pangingisda. Binuhay na po natin ang bantay dagat. Kasi ho, para maiwasan yung sinasabi nilang nagbubungbong at yung mga ninanakawan daw po yung may mga, anong tawag doon, fish cage. Kawawa din naman sila dahil nagbabayad naman sila ng karampatang buwis sa munisipyo. At maliban po doon, kasalukuyan po kaming may pinaprocess na loan na halagang 15 million para po madagdagan yung aming artificial coral reefs dito po. Meron po kasi kaming marine protected area. At tulad ng sa Botolan Kabayan, ang FeedPro ay tanggap na ng maraming nag-aalaga ng baboy sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. Dahil na rin sa sangkap na taglay po ng nasabing pakain, walang antibiotiko, walang growth hormone at iba pang mga kemikal. Bukod sa rito, natutuwa ang marami sa dahilang ang PIGS ay nakatutulong ng malaki sa maayos na paglaki ng ating alagaing baboy at walang masamang amoy sa mga alagaan. FeedPro Kabayan at PIGS sa ating extension service ng palatuntunan. Ating alamin